Okay, heto na nga mga kababayan. Heto na. Ang ICC, mukha yatang mabubuwag na talaga itong ICC, no? Itong una nating pag-uusapan ay itong point of view nitong si Tio Moreno, itong DDS vlogger, no? Patungkol po sa update ng ICC. Okay, ipapaliwanag natin 'yan in layman's term. Okay, grabe, parang tayong Pilipinas, no, itong si BBM lang ang sumusunod sa ICC. When in fact, itong si Putin at itong si Trump ay parang ayaw na ng ICC at galit na galit pa sila sa ICC. Pero itong si Bongbong Marcos, kung ano-ano siguro mga ginagawa dito sa mga taga-ICC, di ba? Mamaya, malalaman ninyo yan. Okay? At pangalawa natin pag-usapan ay pakinggan rin natin ang opinion nitong si Ana Malindog Uy dito sa programa ng SMNI. Ito po'y patungkol sa ICC na nabanggit doon ni Ana Malindog Uy, itong political analyst, na ang ICC ngayon has credibility crisis. Okay? Parang isinusuka na sa mundo itong mga taga-ICC na ito kasi dapat naman talagang buwagin na yung ICC na yan eh. Kasi ginagamit lang nila itong ICC na ito sa pamumulitika. Mamaya i-explain natin yan ng bahagya, no? Para maiintindihan ng taong bayan itong tungkol dito sa ICC. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto na nga. Ito yung pinost kanina ni Tio Moreno. Pero ano natin i-explain natin itong sinabi ni Sir Tio. Okay? Sabi ni Tio, Russia sentenced senior judges of the International Criminal Court along with its chief prosecutor to jail terms in retaliation for the ICC's arrest warrant against President Vladimir Putin over Ukraine war. Meanwhile, ICC judges and prosecutors have faced sanctions under the administration of US. Okay, United States President Donald Trump, with banks, credit card companies, and tech firms such as Amazon cutting off their services due to investigations into alleged war crimes involving Israeli and US officials. These two countries were involved into wars that killed the innocent people. In contrast, the Philippines under Bongbong Marcos surrendered a former Filipino president to the ICC over his war against drug addicts and criminals. See the contradiction? We claim to be a sovereign and independent nation, yet here we are bending to the ICC for political reason. Nakakahiya. Ganyan po ang Pilipinas. Dahil English po ito, no? English po ito. I-explain natin ito in layman's term, no? Sa mga hindi po masyadong nakakaintindi sa termino po ng English, i-explain natin ito ng Chinat GPT ko ito para simplihan natin ang explanation na maintindihan ng mga mamamayang Pilipino.
Yung hindi tayo masyadong nahihirapan i-interpret yung mga English at the same time yung mga termino po, no, sa mga ICC case. So anong ibig sabihin ni Tio Moreno? What Russia and the US did. Ano ba ang ginawa ng Russia at ang Amerika? Sa simpleng paliwanag, ang Russia ay nag-issue po ng arrest warrants. Ang ICC nag-issue ng arrest warrant dito kay Putin, no, ang leader ng Russia. So ang Russia basically ay nagsasabi na hindi po namin kilala, o we don't recognize you. Itong ICC hindi namin kayo kilala. Wala kaming pakialam sa inyo. At instead, ipapanish namin kayo. Yan ang sabi ng Russia. So, sinitensyahan nila itong mga judges ng ICC, pati itong mga prosecutor, sa loob ng Russia. Ibig sabihin, yan ang tunay na kapangyarihan. Yan ang side sa Russia, kasi dalawa na po ang ayaw sa ICC, Russia at ang Amerika. Bakit ginawa ito ng Russia? Kasi it's a disrespect on the side of Putin. Okay? 'Di ba? So, meaning to say, sampal ito sa pagmumukha ni Bongbong Marcos. Ang Russia nga hindi sumusunod sa mga katarantaduhan ng ICC, pero tayo, sinurrender pa natin si former President Duterte. Kaya nakakahiya yan kay Bongbong Marcos. Sa Amerika naman, sa United States, ang United States naman, ang sinabi nila, hindi kami sumali dyan sa ICC. Yan ang sabi nila. Noong ang ICC na mga investigador ay tiningnan nila ang Amerika at itong Israeli na mga ginagawang aksyon, ang United States ay nagresponde sila. Kung ano man ang niresponde nila, sinanksyon nila itong ICC, ang mga officials. Jadi syempre, kasama na dyan yung mga judges. Ano ba? Paano nila sinanksyon? Pinutol nila ang kanilang mga bangko dito sa mga officials na ito. Deserve ninyo yan. Pinutol nila, yan ang ginawa ng US. Ito yung parang ganti ng Amerika. Tapos binablock pa ang mga serbisyo ng mga kumpanya. Itong mga, for example, mga credit cards at itong mga tech firms. Okay? So yan po ang parusa na ginawa ng Amerika dito sa mga ICC judges na ito. Sa madaling salita, ang sinabi po ng Amerika, touch our people and will crush you financially. Anong ibig sabihin? Ganyan po ang Amerika, ka-protective sa kanilang taong bayan. Subukan yung saktan ang aming mga tauhan, at kami po ay gaganti at puputulin namin ang mga transaksyon nyo financially. Because buti nga ang Amerika, ganyan lang po ang style ng paggaganti sa kanila ng ICC, 'di ba? Kasi kung tarantado lang talaga itong Amerika, pwede nilang gamitan ng armed forces, pero hindi nila yan ginawa, 'di ba? Despite wars that killed civilians, neither Russia nor US surrendered anyone. Tapos ito pa. Ano ba ang ginawa ng Pilipinas? Kabaliktaran ang ginawa ng Pilipinas. Kabaliktaran po ang ginawa ng Marcos administration. Alam mo ba kung bakit? Unang-una,
Marcos is a weak leader. Yun ang pinakauna. Okay? Ang ginawa ni Bongbong Marcos dahil weak siya, no? Sinurrender niya si Tatay Digong voluntarily. Okay? Sa ICC. Kaya nga nakakatawa eh. Ito lang ha, ang Amerika at itong Russia ayaw lang siguro makialam dito sa nangyari ngayon kay former President Duterte. Pero for sure, itong mga si Putin at itong si Trump ngayon ay hindi po nila nagugustuhan yung ginawa ni Bongbong Marcos na voluntaryo niyang ibinigay sa ICC. Hindi po maganda. Talagang nakaka-weak po sa bansa yan natin. Di ba? Kahit i-erase natin yung pangalan ni Duterte na siya ay former president, the fact that you are surrendering a Filipino to the ICC, parang halik sa puwet ka ng mga taga-ICC. At isa pa, no? Lumabag si Bongbong Marcos kasi wala pong kaso si Duterte. Unang-una yan ha, walang kaso si Duterte. Wala pong na-file na charges against ni Duterte. Ngayon lang siguro. Pero, noong panahon po ng miyembro pa tayo sa ICC, wala. Wala. Okay? So, anong ginawa ng Pilipinas? No invasion. No sanctions. No gun to the head. We just complied. Imagine that one. Ha? Walang invasion na nangyari. Yan ang unang requirement ng ICC na sila po ay may tao silang huhulihin. Walang sanction. 'Di ba? Nag-comply tayo ng wala. Nakakahiya ka, Bongbong Marcos. That's why it feels humiliating to many people. Yan ang sabi ni Tio Moreno. 'Di ba? Siyempre, yung mga taong bayan na nakikita nila yung sitwasyon ni former President Duterte, nakakagalit. So, saan nagagalit ang taong bayan? Sa presidenteng bangag. Sa presidenteng bangag. Ito yung, the hard truth. International law is not enforced equally. Yan ang pinakatotoo. Kaya sabi ko, itong ICC na ito, useless. Okay? Bakit hindi equal ang treatment ng ICC? Ito, it works like this. If you're powerful, you can ignore rules. If you're weak, the rules are strictly applied to you. Ganyan po ang ICC. Ikagaya rin yan sa Pilipinas eh. Sa Administrasyong Marcos. Kung ikaw powerful ka, kagaya nila Zaldico, kagaya nila Martin Romualdez, Liza Marcos at ito si Sandro Marcos na inakusahan ng korupsyon sa Pilipinas dahil powerful sila, walang nangyari. Kamot na lang ang taong bayan. Pero ikaw, kung hindi ka powerful, yung mga district engineer ka lang at mga trabahante ka lang sa DPWH, ayan, sila yung naunang nakulong doon sa kulungan. Kulong na sila. 'Di ba? Pero kung wala kang pera, kung weak ka, kagad kulong ka talaga if you are weak. So when politicians say we are a sovereign and independent nation, nagtatanong po ang taong bayan, then why are we the only ones following the rules while powerful countries don't? Ito dapat ang itanong kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, bakit tayo lamang ang country na nag-deliver ng sarili nating tao, sinurrender pa natin
Pero yung ibang country, hindi yan nila ginagawa. Eh, ako nang sumagot dyan, Tiyo, ha? Very obvious. Ginamit ni Bongbong Marcos ang ICC sa kanyang political gain. 'Di ba? Ginawa niyang parang ginawa niyang rason ang ICC para mawala si Duterte sa Pilipinas. Kasi si Duterte po, kapag nandito yan sa Pilipinas, si former President Duterte, sa gabal yan sa presidency ni BBM. Kasi si Duterte, mag-criticize yan ng mag-criticize sa gobyernong Marcos. At alam naman natin kung ano ang sasabihin ni former President Duterte, ang taong bayan nakikinig. Nakikinig, makikinig, at maniniwala. Alam mo naman si Bongbong Marcos, ayaw niyang i-criticize siya ni Duterte. Ayaw niyang malalaman ng taong bayan ang katotohanan patungkol po sa administrasyon niya. Nasasaktan siya. Sinabi siguro ni Bongbong Marcos, sagabal itong parang annoying itong Duterte na ito. Sige nga, gagamitin ko itong ICC, itong mga kalaban ni Duterte na nagpupush na hulihin siya sa ICC. So ginamit ni BBM. Bakit ko na-conclude na yun talaga ang ginawa na analysis ko kasi po inconsistent si Bongbong Marcos. Noong sinabi niya na hindi talaga makakaapak ang ICC dito. At sinabi pa niya yan na siya mismo ang magpapahuli kung sino mang ICC na makapasok dito sa Pilipinas. 'Di ba? Nung time na okay pa ang relasyon nila ni VP Sara. Pero ngayon, ginamit na niya. Ganyan po kabudol itong presidente na ito. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga halik sa puwet na mga loyalista kung gaano kayo kabobo. 'Di ba? Tapos sasabihin pa ninyo, may ebidensya ba kayong bangag si BBM? Naku po, bulag na ba talaga kayo? Bulag na ba talaga kayo? Ay naku, pinakabobo talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, sila pa yung magsabi na ina-idolize nyo kasi si Duterte. Binabaliktad nyo pa. Kayo yung nag-a-idolize ni BBM. Na alam mong palpak na yung tao, alam nyo nang bangag yung tao, pero halik sa puwet pa rin kayo. Hindi kami nag-a-idolize ng mga Duterte, ha? Kami, nakikita namin ang kanilang genuine na tulong. Kung paano tumutulong sa kapwa nila tao. Tunay na magserbisyo. Hindi kurakot. Tingnan nyo yung amo ninyo. Kung sasabihin niyo na, yung tatay namin, karton. Yan ang term nila, ha? Yung tatay namin, si Tatay Digong na karton. Yung tatay namin, karton. Kasi kinakansyawan nila ngayon ang mga DDS na karton lang raw yung tatay namin. Kasi wala naman si Duterte sa Pilipinas. So magreplika ang yung mga DDS supporters ng parang picture ni Tatay Digong. So kinakansyawan. Okay, sige. Sige, yung tatay, sige, i-accept namin yung tatay namin karton. Yung inyo, yung tatay nyo, bangag? Jadik? Proud kayo niyan? Pweh! Diba? Ito pa. Hindi sa lahat ng panahon kayo ay nasa taas. Tandaan nyo ito, ha, mga loyalista. Tandaan nyo ito. Mga kakamping, hindi sa lahat ng panahon nasa taas kayo kasi si Tatay Digong nakakulong ngayon. Tingnan lang natin, kapag makalabas yan si former President Duterte, ewan ko na lang kung saan kayo pupulutin, mga ugok kayo. Yan, mag-real talk tayo.
Oh, real talk tayo ha. Ngayon naman, I hope na naiintindihan nyo ang explanation ni Sir Tio, no? Ito pa. Why this feels political, not just legal? Bakit pamumulitika talaga itong ICC? Russia and the US protected their leaders. Yan ang kagandahan ng Russia at US. Kasi they are willing to die their people. They are willing to die para sa kanilang tao. The Philippines did not protect its former leader. Imagine that one, ha? Nakaka-degrade po sa bansa yan natin. We failed to protect former President Duterte dahil sa pamumulitika ni BBM. That makes it look like justice is selective. Pinipili lang ang hustisya. Sovereignty is conditional. And compliance depends on political convenience. Ayan. Natatamaan talaga si BBM dito. Dahil away sa politika, sinurrender niya. So itong mga itong mga kritiko ay nagsasabi na this isn't about justice anymore. This is about who has power and who doesn't. Okay? Bottom line nito is, in one sentence, the ICC punishes those who can't fight back, while powerful countries punish the ICC instead. The Philippines chose submission while others chose defiance. That's the contradiction people are angry about. Diyan galit ang mga Pilipino. 'Di ba? Kasi may kapangyarihan ang Amerika at ang Russia, no? Sila pa yung nagpapanish sa ICC. Pero itong Pilipinas, dahil wala tayo, weak yung leader natin, weak si BBM, siya pa yung i-deliver pa niya, sinusurrender pa niya yung ating leader. That's the sad truth. Kaya ikaw, BBM, pagkatapos ng magiging presidente ka, ito yung tandaan mo, Bongbong Marcos. You will never be loved by the Filipino people. Wala. Yung pagiging presidente mo, ikaw ay you will be remembered as weak leader, bangag, and walang nagawa sa bansa natin. Yan ang katotohanan. Real talk tayo, Real talk tayo. Dito naman tayo para mas maiintindihan natin at more analysis and argument, no? Pakinggan natin si Ana, itong political analyst na si Ana Malindog Uy, no? Na nagkaroon po ng credibility crisis ngayon ang ICC. Okay? Ang kaso ni former President Duterte ay ginagawang trophy. Bakit ginagawang trophy ito? I-explain niya ni Ana Malindog Uy. Ayan, pasok. Talagang may credibility crisis siya. Kasi maraming bansa actually ang ngayon nag-iisip na umalis na sa ICC. The more na mawawalan ng member states ang ICC, the more na mawawalan na yan ng credibility and at the same Kaya nga nakakahiya ito sa part ni BBM. Kasi yung ibang countries umaalis na nga sa ICC. At yan rin ang ginawa ni former President Duterte. Imagine ninyo si former President Duterte talaga ang una na umalis dito sa ICC tapos sumunod na yung ibang country. So ibig sabihin, si Duterte po ay may balls para ipamukha sa ICC na sino kayo? Ganyan ang matapang na leader. Tingnan nyo, sumunod yung ibang countries, di ba? So ngayon, nakakahiya po ito sa part ni BBM. Kasi nag-alisa na yung mga iba't ibang bansa. Pero si BBM,
Kulang na lang lumuhod sa ICC. Bangag ka talaga sa? time, in a matter of time, baka nga ma-dissolve pa yan if wala na talaga. Kung isa-isang Oh, imagine that one ha, posibleng ma-dissolve itong ICC. mag-aalisan ang member states niya. Actually, ang tingin ko nga, Admar at saka at MJ, yung kaso ni former President Duterte, ginagawang trophy ng ICC para lang may masabi siya na, look, mayroong kaming achievement. Look, mayroong kaming tao dito na tinatrial na very Correct. popular, not only in the Philippines but even across the world. Ah, 'di ba? So, halatang ginamit si Tatay Digong ng ICC. President Vladimir Putin, hinahabol na yung ICC judges eh. Anong tingin mo dyan na Prof, kasama na imbestigahan dahil po sa mga issue ng sexual abuse? Hindi lang ang Russia actually ang may ruling na aarestuhin nila ang ilan or one of those ICC judges, at even I think the United States mayroon silang imposed na sanctions sa ilang ICC judges. Ang implication kasi ganito, ibig sabihin ang ICC is losing ground. Ibig sabihin the ICC is also losing credibility. Kasi take note, dalawang Russia is a superpower in terms of military, not necessarily in economics, pero you look at two major powers na hinahabol ang ICC judges. So makikita natin na actually ang ICC is losing its ground, and at the same time nawawalan na rin siya ng credibility kasi kung titignan mo, may isang bagong bansa ang gustong umalis, at I think nag-file na sila ng kanilang petisyon na aalis na sila sa ICC, and that's Venezuela. So, ganito ang may credibility crisis kasi talaga ang ICC, not only now but even before. Pero kasi one thing that is na inisyu ang ICC, but actually Russia is against it. So, syempre, they will do a move against the ICC. On the other hand, ang reason naman ng United States on trying to put sanction ay may kinalaman naman sa investigation ng ICC at sa United States to some extent, and even Israel officials. So may ganun na laro din ang United States at ng Russia. Pero overall talaga, ang ICC from hindi lang ngayon, even before, may credibility crisis na talaga siya. Kasi ang problema ng ICC, selective justice ang dating niya. Na kapag halimbawa bansa na medyo mahina, third world, at gusto nilang maging trophy kasi wala silang achievement, kaya nilang, alam mo yun, pilipitin, katulad ng case ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo Wang arestuhin. So, in that alone, may credibility crisis talaga ang ICC. Actually, ang tingin ko nga, Admar at saka at MJ, yung kaso ni former President Duterte, ginagawang trophy ng ICC para lang may masabi siya na, look, mayroong kaming achievement. Look, mayroong kaming tao dito na tinatrial na very popular. Not only So tama talaga tayo sa ating analysis, di ba? Na si Duterte po, ginamit lang ng ICC para magmukhang functioning sila. Para magmukha na, heto kami, nagtatrabaho kami, may nililitis kami. Di ba? in the Philippines but even across the world. So look, we have something na, it proves na may gamit kami, ay may ginagawa kami, at may silbi kami. So you need to fund us. Kasi ang ICC is an institution na it depends on the funding. Yan ang sad truth. Ginamit nila si Duterte. Kasi kung kung makikita ng iba't ibang bansa na itong ICC useless naman ito. So hindi na sila magfa-fund. 'Di ba? So pera pa rin ang Pero grabe naman ang ICC. Sana kayo ang ICC magtrabaho kayo ng matino without political motive. Kasi po, kapag political, wala na. Kaya nga nag-alisan na yung mga bansa na yan eh. Lalo na, kasi itong kaso ngayon ni former President Duterte, lahat ng bansa nakatutok ngayon dito sa kaso ni Tatay Digong. Nakatutok tayo lahat. Kung tama ba itong mga ginagawa ng judges, patas ba sila?
Hindi ba sila biased? Oh, ayan, naka-observe lahat. Nung tiningnan nila na hindi patas, bias itong ICC, nag-alisa na lahat. Ano ngayon ICC? Pati itong ICC na ito, isinisuka na ng buong mundo. Kagaya ng Pilipinas, isinusuka ng taong bayan itong presidente namin. Maghalikan kayo. Itong presidente ng Pilipinas at itong mga ICC, pareha kayo ng utak, pamumulitika. I think coming from the member states, and even I think one of the malaking pumupondo dyan before, I am not sure under Trump, I have to double check, I think hindi na pumupondo ang United States sa ICC kasi may mga sanctions na nga. So, Di ba? Sino pa naman magpondo niyan? Puro bias. ganun yon. Kaya from before and until now, talagang may credibility crisis siya. Kasi maraming Yan ang term ha. Ang ICC ngayon ay may credibility crisis. bansa actually ang ngayon nag-iisip na umalis na sa ICC. The more na mawawalan ng member states ang ICC, the more na mawawalan na yan ng credibility, and at the same time, in a matter of time, baka nga ma-dissolve pa yan if wala na talaga kung isa-isang mag-aalisan ang member states niya. Pero one thing that you have to remember, ICC is well supported from the side of the Western Europe. Western Europe. Kasi ang Western Europe, liberal democracy yan and they pride themselves na they are the bastion of human rights. Though marami rin silang human rights atrocities na hindi nila naiintindihan na sila din actually in history, marami silang nagawang human rights violation. Pero back up yung ICC na yan ng mga Western European countries. Though United States not anymore very happy with ICC. So ganun yung ganun yung dynamics dyan. So ako, pero at the end of the day, we should not be Actually, sa totoo lang, ang mga taga-ICC, especially itong mga judges na ito, sinira nila ang sariling pangalan nila. Sila mismo ang naggiba ng kanilang sariling credibility. Yun ang katotohanan. Sila rin ang naggiba dyan Ang ano ko lang dyan, caveat ko lang, parang reminder lang sa ating mga kababayan at caveat din, na even though may ganitong sitwasyon ng ICC na, may sanction coming from the United States, may sanction on the part of Russia, we need to remember na at the end of the day, siguro pag wala na talagang pondo yung ICC, saka lang siguro yan guguho at hopefully makalabas si former President Duterte. Pero we still have to fight. 'Di ba? Ang karma. Ang bilis ng karma, no? Sa ginawa nila kay former President Duterte. At ito pa yung ikinatakot ko. What if, Imagine, si Trump at si former President Duterte magkaibigan yan. Si Putin at si Tatay Digong magkaibigan yan. Ang tanong, hahayaan lang ba ni Trump? Hahayaan lang ba ni Putin na makulong si former President Duterte? Yan ang malaking tanong. Kasi baka, one of these days, baka wag niyong hintayin mga taga-ICC. Nakakalad ka rin kayo. Kasi, posible yan na tutulong ang Russia at ang Amerika para kay former President Duterte. At yan ay sampal ni BBM, sa totoo lang. For Tatay Digong, and we still have to continue the advocacy na sana mapalabas na siya at gawan ng paraan, at kung malegal na paraan ba yan or international campaign na si Tatay Digong ay makalabas ng ICC sa lalong madaling panahon kasi matanda na po siya. Opo, maraming salamat Prof. Last topic lang, bago lang natin papasukin si Attorney Harry Roque. Anong tingin nyo dito sa bagong ambassador ng China to the Philippines, si Ambassador Jing Quan, na matagal pala ito nagsilbi sa US? He spent 20 years of his diplomatic career sa US at naging Deputy Chief of Mission ng China sa Washington. So, malalim ito, ma'am, sa US tactics at US operations. At siya ang pinadala dito sa Pilipinas. Maganda ang tanong mo, MJ, talaga. Magandang ang tanong. Bakit nga ba siya ang pinadala? When in fact, actually, to be very frank,
hindi siya masyadong acquainted sa politics ng Pilipinas, I think, but he will learn because he is the new ambassador to China. And on the other hand, ang expertise talaga niyan is US, United States, in you know, ang Philippine the dynamics ng United States, both politics-wise and even international relation-wise, and of course US-China relation. Kasi matagal nga yan sa United States. So ngayon, pero magaling yan. Very seasoned ambassador, very seasoned na diplomat. I think mabait. Ang alam ko mabait siya, very kind but very firm. And medyo mas malalim ang experience niyan and when you talk about diplomatic experience. So ngayon, ang magandang tanong mo, MJ, bakit nga ba ang isang US-China expert at US expert ang pinadala sa Pilipinas at hindi ang isang possible ambassador na mas may orientation sa Pilipinas at mas oriented sa Asia Pacific? Kasi ang United States is North America eh. It's not part of Asia Pacific actually. So bakit nga ba ganun? Eh kasi po, ang tingin siguro, ang katotohanan kasi dyan, even it's not just China looking at the Philippines, but even the rest of Asia Pacific and even the rest of the world is looking at the Philippines na we are very much under the influence of the United States. So parang mangyayari dyan, so parang siguro itong China, ang ginawa nila, okay, let's send someone who understands the United States so that he can actually better, probably be more effective in dealing with the current regime in the Philippines under Marcos Jr., which is very much under the influence. And to a greater America. extent, ang tingin kasi sa atin is parang semi-colonial ng Philippines in modern times. So kaya, siguro sa kanila, strategic-wise, it's good to send someone who understands the United States. It's more like, let's talk directly with the patron of BBM rather than to BBM. Opo. You know what? You know what I mean? Parang ganun yung ano niyan eh, ganun yung dating niyan eh. Kasi ako nagtataka talaga, ako sabi Strategy pa rin, bakit siya yung pinadala? ko noon bakit siya ang pinadala eh? Sabi ko, marami namang diplomat siguro sila na very oriented and very and also are experts when you talk about Asia Pacific, and some of them maybe probably are very familiar with the Philippines. Pero bakit ito? So yun yung tapos iniisip ko, ito siguro yun. Yun na-explain ko kanina na, Opo. you know, Pilipinas kasi, ang perspective talaga from outside, hindi lang ng China, but really from even other countries, is the Marcos Jr. administration is heavily under the influence of the United States. And there are a lot of manifestations to it. So if you want to deal with the Philippines at this time under BBM, you need to have someone who is good and very an expert about the United States, or US expert, especially politics and their foreign policy. So Opo. ganun ang tingin ko. Prof, maraming salamat sa inyong oras. So, ayan na. So, marami po tayong nakukuha na mga ideas and insights dito kay Professor Analyst Ana Malindog-Uy, no? Grabe, no? So, talaga, totoo, no? Nagsialisa na po ang iba't ibang bansa dito sa ICC kasi po, wala na pong credibility. Ang hino-hope lang natin is I think, no, kapag patuloy na ganyan po, because this is a calling of the ICC na mag-ingat kayo sa desisyon ninyo patungkol po dito sa kaso ni former President Duterte. Kasi kung hindi kayo mag-ingat, talagang wala na kayong credibility. Diba? Parang ganun. So, itong ICC na ito, sa mga nangyayari, sa ginawa ng Amerika, sa ginawa ng Russia sa kanila, malaking epekto ito sa kaso ni former President Duterte. Kung hindi man mabubuwag itong ICC, dapat mag-ingat sila sa kaso ni Duterte. Yun lang po ha. So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? May credibility pa ba ang ICC? O dapat na ba silang buwagin? Ilatag ninyo ang inyong argumento, ang inyong comment, inyong reaction sa comment section. At yan, babasahin natin yan. Okay? Alam ko naman, mga matatalino kayo, kaya comment na kayo. Okay?
paki-like, paki-share itong vlog natin para guys kakalat ito sa malawak na audience na malaman ng mga Pilipino na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa at sa mundo, no, na ginagalawan ngayon ng ICC. At sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na rin kayo. Pindutin nyo yung subscribe button na yan para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? So, walang bayad yan. Libre lang yan na mag-subscribe kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.